what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito po tayo ngayon sa YouTube channel ulit ng Bengador mga kababayan. At ito pong pag-uusapan po natin napakaganda po nito dahil ito po ay patungkol mga kababayan dito po kay Rodante Marcoleta na kung saan mga kababayan talagang harap-harapan na sinisingil na ng isang netizen. Ano po at matatalakay din po natin dito yung posibilidad na kahihinatnan mga kababayan nito pong si Bong Revilla. Ano po at dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan yung patungkol po dito kay Gloria Macapagal Arroyo na bigo. Ano po patungkol po dun sa plano nila na patalsikin ito pong si House Speaker Bogie D. Pero bago po natin pag-usapan yan ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Bengador para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito. Mga kababayan, at gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok naman doon kayo naroroon, mapasa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana pinasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat at mega love shoutout po sa lahat ng viewers na nakatutok po sa ating ngayon, kay Jen Bal Madrid, mega love shoutout po. Shoutout din kay Tol Balaes the Great, kay Kuya Breakong, kay Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout po sa inyo na napakasarap. Shoutout din kay Ma'am Eileen Drinon. Ayan, shoutout din kay Ate Jen. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Mera Puentes. Shoutout din po kay Ma'am Chai Chir. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Anyway, siguro yung iba mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam nyo po ba mga kababayan na ito pong si Malotikia ginawa pong katatawanan ng isang komedyante sa isang comedy bar ata po ito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, ayon po dito sa Pilipinas Today Batangas, sabi po dito, for the very first time, may DDS na matalino. Mga kababayan, ngayon kung mabasahin po natin, ito daw po ang biro ng stand-up comedian na si Edward Chico tungkol sa political analyst na si Malotikia sa kanyang interim release comedy show noong Nobyembre 21 mga kababayan. At sabi pa dito, dapat nga matuwa ka kasi DDS ka. Kasi for the very first time, may DDS na matalino, di ba? Ang hirap kausap ng mga DDS Sad pa nito. Kinumpirma naman ni Tikia sa kanyang Facebook page na dumalo siya sa naturang comedy show ngunit hindi umano siya nainsulto sa mga banat ni Chico, mga kababayan. Kasi nga kung titingnan nyo po, hindi lang naman po mga kababayan si Marcoleta yung naging mukhang katawa-tawa publicly dahil meron pong isang netizen mga kababayan ang talagang harap-harapan po na sinisingil etong si Marcoleta at sinasabi na kaya daw po binoto dahil daw po dun sa 2,000 kuryente pababa. Kasi nga kung titingnan po natin, mga kababayan, ito po yung nangyari. Baka sabihin ng iba, fake news yung binabasa natin. Ito po kasi yung video na nagsisirculate sa social media na kung saan mga kababayan, talagang naupakan po dito si Malotikia. Bagamat comedy show po ito, comedy bar po ito mga kababayan, talagang hindi po pwede na may insulto ito pong si Malotikia. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan, kung titingnan nyo, ginawang katatawanan si Malotikia kasi nga, wala kahit sino talaga mga kababayan Pilipino natin, alam talaga na yung mga DD wala talaga mga kababayang utak Wala talagang utak. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, meron ngang isang DD na napahiya Merong isang DD na napahiya na sinasabi na clear na daw si Sara Duterte doon po mga kababayan sa COA. Maliwanag nga na naglabas ang COA ng update about po doon sa mga CCTV na pagkamahal-mahal ng bili bawat isa. Doon pa lang mapapaisip na kayo mga kababayan na talagang yung mga DD magbibitaw sila ng salita pero hindi naman nila kayang i-defend. Hindi nila kayang patunayan yung mga sinasabi po. Ma'am, where are you at? Si Miss Malu? Ayan, si Miss Malu, oo. Nakakatuwa si Miss Malu kasi DDS yan Nag-guess ko yan sa TV, tinanong ko siya, ma'am, DDS ka ba? Hindi naman ako talaga ganun, ma'am, DDS ka, tigil-tigilan mo yan. Dapat mga matuwa ka, DDS ka, kasi for the very first time, may DDS na matalino. Ang hirap kausap ng mga DDS
Pero masarap mag-joke sa mga fans ni Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila napipikon. O baka hindi rin nila gets. Di ba mga kababayan, kita niyo kung paano anuhin na. Ito kasi yung problema dun sa mga nagtatanggol kay Duterte. Obvious naman na didisit po talaga sila. Kaso ang problema talaga mga kababayan, kapag ka naandun sila sa isang event na kung saan halos kilala na naman sila ng tao na talagang didisit po sila, itinatanggi po nila. Yun po yung problema. Itinatanggi nila mga kababayan na sila po ay didisit. Walang pinagkaiba yan kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon dati ng malawakang rally yung mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, yung isa po nating kasamahang vlogger, may nakausap din na vlogger na talagang malapit na malapit kay Digong. Nung tinanong mga kababayan kung DDS ba yung vlogger na yun, di ba itinanggi niya na didisit po siya. So parang ganito din mga kababayan, yung kay Malutikia, nung tinanong siya kung DDS ba siya, todo tanggi pa siya, mga kababayan, todo tanggi pa. Pero obvious naman na talagang na talagang base sa mga pinagsasabi po nila, pagtatanggol nila kay Sara Duterte, yun na rin yun. Diba mga kababayan? So bukod pa po dyan, eto pa, yung isang matindi mga kababayan na nakita natin. Diba? Bukod kay Malutikia mga kababayan, kasi diba sinasabi yung mga didisit daw, mahirap kausap, yung mga didisit daw mga kababayan, tawag dito, hindi daw napipikon or hindi lang talaga daw maintindihan yung sinasabi nung kanilang mga kausap. So ngayon, eto pa yung isang malupit. Kung si Malutikia naging katatawanan mga kababayan, hindi umano, or ginawang katatawanan sa isang comedy bar, si Marcoleta naman harap-harapan mga kababayan na sinisingil patungkol po dun sa 2,000 na kuryente. Ano po ito, pakinggan nyo mabuti. Ipi-play ko dito, pero papakinggan nyo, eto na, pakinggan na lang natin dito mga kababayan, habang naka-play sa screen para hindi rin nagkakalayo. Ng ayuda? Pero, bakbakan yan, maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. No! Inuto naman kita, bakit ka mo, sir? Inuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang ano na lang, gagawin ko yun. kuryente na lang. Hinihintay ko lang matapos yung Divert yun. budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan, maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. No! Inuto naman kita, bakit ka mo? Di ba mga kababayan, ano yung sabi dito nung isang netizen kay Marcoleta? Binoto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi akala ko, sir, malilibre. Yung 2,000 pababang kuryente, malilibre. Sa madalit salita, may isa sa katuparan. Kaso ang problema kasi mga kababayan, ano yung sagot ni Marcoleta? Ayan mo, pagkatapos ng budget hearing, ilalaban natin yan. Magiging madugo yung bakbakan dyan. Doon pa lang kasi mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, aasahan talaga ng taong bayan yung pangako ni Rodante Marcoleta. Kasi nga, unang-una, alam naman po natin na pangunahing pangangailangan po yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam naman natin mga kababayan na yung kuryente ay isa sa pinakamahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng taong bayan. Kaya aasa po talaga sila na yung 2,000 na kuryente pababa ay ililibre po ni Senator Rodante Marcoleta. Pero mga kababayan, sad to say, uunahan ko na po kayo, wala na pong katotohanan yan. Ang magagawa lang dyan ni Marcoleta, ganito, pababain niya yung tax mga kababayan o babaan yung tax doon sa kuryente para maging mababa yung singil sa kuryente. Hanggang dyan lang ang magagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Pero kung may magagawa siya mga kababayan para mailibre talaga yung 2,000 kuryente pababa, mas maganda. Pero doon tayo sa practical. Ang practical po talaga dyan mga kababayan, mapapababa lang niya yung presyo ng kuryente pero hindi niya may ilibre yung mga kababayang Pilipino natin na may bill na 2,000 pababa. Kaya nga kung titingnan po natin, buti na lang. Meron tayong mga kababayang Pilipino na ganito na talagang kayang supalpalin mga kababayan ng harap-harapan. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Kayang itanong kung ano na ba ang nangyari doon sa pangako niya na libreng kuryente sa mga kababayan Pilipino natin. Kasi hanggang ngayon mga kababayan talaga, inaasahan po yan ng taong bayan at talagang hinihintay ng mamamayang Pilipino kung ano na ba talaga ang nagawa ni Senator Rodante Marcoleta patungkol po dyan. Kaya nga ako, in my personal opinion, talagang inuunahan ko na kayo.
talagang sinasabi ko na ang magagawa lamang po niya dyan, mapababa yung presyo ng kuryente kung sakaling magtagumpay siya dun sa sinasabi niya na madugong pakikipagbakbakan dyan po sa Senado pagkatapos ng budget hearing, maganda. Kasi bababa yung presyo ng kuryente, pero yung 2,000 kuryente pababa, malabo pong mangyari yan. Mga kababayan, sa panahon pong ito ngayon, malulugi ang Meralco kung gagawin ni Senator Dante Marcoleta. Buti kung yung sahod niya itatapal niya dyan, or yung budget ng kanyang opisina itatapal niya dyan. Baka sakaling magkatotoo po yan. Pero kung aasahan lamang po natin mga kababayan, yung sinasabi niya, malabo pong mangyari yan. Ano po? Anyway, kayo po, ano po masasabi niyo mga kababayan? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion, komento po ninyo.